Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, alam nyo naman yung salitang woman empowerment na supposedly babae sa babae nagtutulungan. Pero kapag ang pinag-uusapan dito ay yung tax ng ina nyo, yung pera ng taong bayan, public accountability and public transparency, hindi po natin pwedeng isaalang-alang yung salitang woman empowerment kung yung kapwa mo babae ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. So ngayon mga minamahal, ipapakilala ko tong tumatakbong senatorial candidate na to. Although pinag-iisipan ko kung iboboto ko ba to, pero I like the concept kung paano niya tinirada, binangbang itong si Vice President Sara Duterte in terms sa ginagawa niyang panloloko sa atin. Yung panloloko niya sa kaban ng bayan. So, sa mga hindi nakakakilala, ito si Heidi Mendoza. Heidi? I don't know kung ano yung term, tama ng pagkakabigas ng pangalan niya. Tingnan niyo pakilala ko muna siya sa inyo. Ang hinaing ng bayan, tax ng ina mo, saan napunta? Ako po'y naglingkod ng 27 taon, hindi nagnakaw at hindi magnanakaw. Kailangan ng Senado ang isang tapat. Naghahanap ang bayan ng mapapagkatiwalaan. Iniaalay ko ang sarili ko dahil nakipaglaban ako at nagtaya ng buhay laban sa katiwala. Okay. So, paano ako naging proud dito kay Heidi Mendoza? Kasi nakita ko tong balitang to. Oo, February 28, kakalabas pa lang Yan mga minamahal. Ano yung nakalagay dyan? Heidi, Confifunds rules requires Sara to list names of informant. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ni-research ko ang background ni Ma'am Heidi Mendoza. Dati pala siyang nagsilbi at nagtrabaho sa COA, sa Commission on Audit. At nabansagan po ito, mga minamahal, na-recognize siya bilang most outstanding authorities ng COA. So ngayon, nung na-interview itong si Heidi Mendoza, patungkol nga po dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, 100% agree ako. Naalala ninyo, yung kay Morales, para masabi natin na makatotohanan yung kanyang sinasabi, kailangan niyang ilista or sabihin yung informant niya. Kasi, di ba, ano ba yung punto ni Morales? Mga minamahal, lang natin to i-figure out lang natin to para magets niyo yung punto. Di ba si Morales noon, sabi niya, nakita niya daw, sinabi ng kanyang informant, na nakita daw ng kanyang informant na nagdodroga si PBBM. Nandun pa nga yung picture, blah, blah, blah. So ngayon, third party kasi, third person, third party, kung iisipin, itong si Jonathan Morales, kasi siya lang naman yung sinabihan ng informant, ang nakakita, yung informant mismo. So ngayon, para masabi na totoo, na bangag or addict, itong si PBBM, kailangan niyang i-reveal yung informant niya. Ang problema, hindi nga ma-i-reveal ni Jonathan Morales yung kanyang confidential informant. So, doon red flag. Kasi pwedeng spekein, pwedeng magsinungaling. Itong si Jonathan Morales, patungkol nga po dito sa sinasabing case ni PBBM na gumagamit daw po ng pulboronic substances or yung white powder. So, ganito din po, mga minamahal, yung concept dito nga po sa confidential funds. So, dapat meron kang head of agency or yung tinatawag na confidential informant sa iyong mismong opisina para nalalaman natin yung katotohanan. Kasi imagine nyo, kapag wala kang head of agency, bawat confidential funds, meron po yung tinatawag na head of agency, mga minamahal, kasi sila po yung may control doon sa internal para masiguro natin yung accountability ng public funds na hindi po ito nagagamit or nawawaldas. So, dapat tanungin din natin, mga minamahal, or mismo si Vice President Sara Duterte, tanungin, sino nga ba yung head of agency mo sa paggamit ng confidential funds? Tanungin, ano ba yung guidelines niyo? May guidelines ba kayo? Kasi paano kung yung head of agency or yung confidential informant ni Vice President Sara Duterte ay kasabwat niya din? Yari tayo dyan. Ibang usapan yan. So, kailangan si Sara Duterte maobliga
dito nga po sa Congress at sa Commission on Audit na sabihin yung kanyang confidential informant or yung head of agency para malaman natin, mga minamahal, kung niloloko nga ba tayo ni Vice President Sara Duterte, kung may transparency and accountability nga bang hinahawakan, pinapangalagaan itong ating VP. I like the concept, mga minamahal, nung in-interview itong si Heidi Mendoza. Basahin natin Sabi dito, independent senatorial candidate and former State Auditor Heidi Mendoza yesterday said Vice President Sara Duterte is obliged by government rules to disclose to both Congress and Commission on Audit or COA who were the confidential informants of her office. Kailangan talagang malaman yung confidential informants ng opisina ng OVP ni Vice President Sara Duterte kasi as a head of agency, ikaw yung mayroong internal controls sa public funds. So ngayon, paano nga natin malalaman na mayroong transparency and accountability itong si Sara Duterte kung hindi niya papangalalanan, hindi niya sasabihin kung sino yung kanyang head of agency or yung confidential informants. Diba? In an interview with host Gretchen Ho, on TV5's Morning Matters, Mendoza said the guidelines on the use of confidential funds require the head of agency to adopt internal controls to ensure accountability and public funds and prevent misuse. So, nakasalalay, mga minamahal, ang kasagutan sa kanyang head of agency. Kasi sa head of agency, dyan natin malalaman kung sino nga ba, saan nga ba, ano nga ba napunta yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Now, isa pang kanyang pinunto as head of agency, kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, naging COA to noon, is there in the guidelines you are to adopt internal controls that will protect public funds. This means if you have a list of aliases, diba, the confidential informants, you must also keep a separate list of their identities. Kaso paano nga? Mga minamahal, puro binabanggit niya, Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, yung mga nasa, yung mga pangalang hindi nag-i-exist, paano yun? Diba? So, kailangan merong gawin dito ang mga senador. Mga minamahal. Anyway, may specific naman na platform dyan itong si Heidi. She said, the same body of the rules requires the head of agency to procedure the list on demand when asked to do either by the COA or by Congress. One of the controls as specified in the guidelines is keeping of the journal that is subject to inspection by the Commission on Audit or its representative. Nagigets ninyo? When questions are raised, tama! Yes, it's true, an agency may write down only aliases, but as a government official, first and foremost, your responsibility is to safeguard the people's money. Hindi pwede yung banggit-banggit pangalan. Dapat, di ba, nilalagay mo yung aliases nila, yung buong pangalan nila, dahil yung mga taong yun, sila yung may hawak ng pera ng taong bayan na kinokontrol mo sa iyong confidential funds. Okay. Mendoza stressed that heads of agency cannot refuse congressmen if they want to verify the names in the journal since the House of Representatives have oversight powers on the government budget. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi pwedeng kasuhan ni Vice President Sara Duterte yung Congress patungkol nga po sa hindi tama yung ginagawa sa kanya. 'Di ba? Nag-raise doon yung OVP na parang ginigipit daw siya. This is the trial by publicity, ganyan-ganyan. Hindi pwedeng sabihin yon dahil unang-una may oversight function ang Congress. Pwede nilang tanungin ang COA, pwede nilang tanungin si ganito, si ganyan, si ganyan. Kasi mayroon silang kapangyarihan na oversight function para kilatisin ang mga agencies na pwedeng involved sa pangungurakot mo di umano sa kaban ng bayan. Okay. She also dismissed allegation that the COA findings on Duterte's confidential funds were rushed
and that OBP was subject to trial by publicity. Maniniwala kayo na trial by publicity ang ginagawa kay Sara Duterte? Phishing? No, hindi. 'Di ba? Kasi yung mga allegation na yan, pwede mo namang sagutin kung hindi yan totoo. Ipakita mo yung mga legit na ebidensya. Kaso kung wala ka namang legit na ebidensya, mahinang ebidensya yung that is a trial by publicity. Kung trial by publicity yan, edi mas madali na sagutin mo yung mga issue kasi ikaw nasa iyo yung kasagutan kung totoong wala kang tinatago. Masasabi mo lang trial by publicity yan kung meron daw mga ebidensya pinapakita and yet bulag sila. Iniipit at ginigipit ka. Kaso ang problema, wala kang pinapakitang ebidensya, di ba? Tapos sasabihin mo trial by publicity. So, paano mo masasabi na ikaw ay fishing kung wala kang pinapakitang mga ebidensya na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi nila? Di ba? That allegation of trial by publicity is hardline as any slate auditor. Bulok na ano na daw yan, sabi ni Heidi Mendoza. Ano na yan? Bulok na linya na yan. Nang magtanong kayo, kahit sinong auditor, that's the usual defense when we are auditing an agency. In fact, auditors cannot do that. We are barred from speaking about the audit. She said, adding that finding usually become public once journalists write about COA's report, which are accessible online on its official website. COA observes due process of law. From time the AOM, Audit Observation Memorandum, is issued to the time that notice of suspension comes out, all the way to the issuance of the notice of disallowance. Those things allow for enough time to comply with due process. The audited agency is given enough time. Nagbigay na eh. Tama nga naman. Alam nyo, maganda yung punto ni Heidi Mendoza. Lalo na kung tatanungin, ito mga pangalan to, gano'ng kadami yan, yung mga walang death certificate, merge certificate, or sinumar, diba? Gaano kadami yan, yung mga inventong pangalan? 1,600, diba? So, kailangan i-disclose ni Vice President Sara Duterte yung totoong pangalan ng mga individuals na yan. Kung totoong merong mga pangalang individuals na yan, or baka gawa-gawa nga lang talaga nila. So, ngayon, ano yung platform ni Heidi Mendoza kapag siya ay na-elect? If I elected senator, I will require the audit of the entire confidential funds. We need it to provide a basis of an extent of abuse. We need to document how it was done. Tama. Paano ba ito nangyari? Which abusive practices were resorted to? We need to profile all of this for audit purposes. Second, sabi niya pa, I will move for creation of an oversight committee within the Senate. Ang ganda. Diba? Not only composed of senators, nandito talaga yung yung sinasabing transparency niya, yung oversight committee within the Senate, hindi lang Senate. Diba? O hindi lang composed ng senators. We also bring in the invite intelligence practitioner. Walang lusot dito si Sara Duterte. The committee will draw up the national security plan. Literal na tax ng ina mo, saan napunta. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, women's empowerment nga naman sana. Pero hindi pwedeng mag-women's empowerment kung ang pinag-uusapan dito ay kaban ng bayan. Diba? Yung panloloko mo sa mamamayang Pilipino. So, hindi pwedeng i-women's empowerment yun. Dapat i-call out ka, which is tama yung ginawa ni Ma'am Heidi Mendoza na kinall out. Diba, mga minamahal, yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte na panggugulangan sa kaban ng bayan. Alright, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.